Ayan po mga kababayan. Masaya dito sa Palasyo Malacanang para sa balik saya, balik sigla na programa na natin. 4 years na po ginawa to. Ayan. Para po sa mga bata. Almost 3,000 na mga bata, mga kababayan, ang beneficiaries. Nakikita ninyo sa... Ayan. Dumating na yata yung ating Pangulo. Makikita ninyo sa paligid, may mga inflatable siya. Slides. Ayan. Nilagyan dito sa Malacanang ground. At ito mga tents. Ayan. Mga tents, mga kababayan. Tapos yan, oh. Mga bata, may libreng ice cream. Sorbetes. O, diba? Napakasaya, mga kababayan. Ano, ang daming tao rito. Kasama ko siyempre si Mrs. Lagi kaming na-invite dito with vloggers supporting the President. All together po tayo. Solid. BBM solid. Walang iwanan. Di ba? Yan po. Lahat kami nakapula kasi lahat kami BBM. BBM. Ito si RJ, nauna pa, oh. Masasabi sa maraming na ice cream. Ano masasabi? Sa napakasarap na ice cream. Masarap. Masarap. Ayan. Sa panahon. Pag BBM talaga malamig. Ayan. Malamig. Di ba? Pag sa kabila. Si RJ Angeles, mga kababayan. Kasama namin sa BBM vlogger. Mga more than 50 kami, mga naka-red. More than 50 mga vloggers invited po dito. Ayan si Ka-Coffee. Ay, Ka-Coffee! Si 31 million. Babati ko lang po yung mga Ka-Coffee. Meron din pong ka-iced tea. Ka-iced tea. Napakarami mga vloggers dito para tingnan. Ayan, Si Maureen. Si Maureen. Kagatas. Si Ka-Coffee. Maravilla. Si Ka-Coffee, oh. Hello. Hello pa. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Napakaraming vloggers dito. Ito pa. Napakaganda dito, mga kababayan. Every year, every Pasko po, na-invite kami rito to cover the event. So, nabibigyan kami ng pribilehiyo, mga kababayan, na makapagsaya, makipasko, at photo bumbong. Marami ditong photo bumbong, mga kakanin, native food, mga kababayan. Yun ang ating Pangulo kasi po, pinopromote niya yung mga native na pagkain. Ganon siya kamahal. Mahal na mahal niya ang Pilipinas, mahal na mahal niya ang mga Pilipino, lalo yung ating mga bata, mga kabataan, the future of our country. So maraming food carts, mga kababayan dito, mga partner companies, mga hotdogs, etc. Jollibee, para at talagang tumutulong sila bilang private partners po, tumutulong sila para mapasaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga bata. Di ba? Parte siya ng kanilang corporate social service nila, responsibilities nila. Pangulo. Hindi pinapabayaan. Talagang asikaso siya. Sabihin man natin na kaya manggastusin to ng ating Pangulo yung pagkain dito. Pero merong tumulong. Mayroong tumulong. So naniniwala sa kanya. Sa kanyang mga sinusulong na mga programa. Di ba? Napakaganda ng panahon ngayon. Nakisama naman po. Ang ganda ng panahon. Clear skies, mga kababayan. Pero sa Bicol ngayon, nakita ko medyo maambon sa amin sa Legazpi dahil sa bagyong Wilma. Pero dito, ayun. Ayun. Yan ang palasyo. So, buong Pilipinas may na-invite po from Ilocos Norte, Central Luzon, Negros,
may mga representative po, mga kababayan. Buong Bacolod City. So, may Zamboanga, may Davao. Mga bata, mga kababayan. Cagayan ba yun? Sulano, Cagayan. Ayan na. Nandun yung activity, mga kababayan. Nandun. Masayang masaya mga bata. Ang tatakbuhan sila. Di ba? Dito, ice cream dito. Di ba? Kikita ninyo ang saya-saya nila, mga kababayan. Iyon ang mga memorable moment sa kanilang buhay, yung maging parte ng activity dito sa Palasyo Malacanang. Kahit nga po kami, di ba, pang-4 na taon ang pagpunta namin dito sa Palasyo Malacanang. Every year na-invite tayo sa mga activities ng Palasyo Malacanang. Maraming salamat sa Presidential Communications Office kasi mula't simula hanggang ngayon, mga kababayan, lagi kaming na-invite ni Mrs. Ayan si Mrs. Oh, ang ganda ng ang ganda ng aking asawa. Oh, para talagang si Sunshine Cruz. O, di ba? Mahiyain. May message yung ating Pangulo. Merry Christmas daw, sabi ng ating Pangulo. Mamaya lalapit siya dito sa amin. Lahat kami may nakalikit na PCO. Balik sigla, balik saya. Ayan o. Balik sigla, balik saya. Presidential Communications Office. Hindi pa lang pala, Jollibee, pati McDonald's, tumulong din all over the Philippines para dito sa balik saya. Balik sigla, balik saya. So, umiikot na yung ating Pangulo. Mamaya lalapit siya dito sa amin. So, nakalinya na. One line lang. Yung mga tao. Ito yung mga nasa likod ko. Yan, yung ating Pangulo palalabas na. Nagkakagulo na sila dyan. Nagtatakbuhan para makalapit sa ating Pangulo. May pabitin doon. May pabitin. Hilain na ng ating Pangulo yung pabitin. Ayan. Ayan, pabitin. Hinila na ng ating Pangulo yung pabitin. Ayun. Nahawakan yan, dire-diretso. Ayan. May pabitin doon, kaya tatakbuhan yung mga bata. Ayan, agawan na sila sa pabitin. Ayan. May pabitin doon. Ayan. Ayan, takbuhan yung mga bata. Pabitin po. Papunta na rito yung ating Pangulo. Ayan. Ikot yan doon eh. Nandun Park yung ating Pangulo. Post area. Kalapit lang naman din dito sa amin. Nandun yung ating Pangulo. Malapit na yung ating Pangulo. Nandun. Iikot siya dito. Papunta dito. So, nandyan. Ayan, dito na. Malapit na. Malapit na yung ating Pangulo. Ito na yung ating Pangulo. Every Christmas po, ito yung gusto namin mga bata. Ano lang at hindi na si PBB. Malapit na yung ating Pangulo. Dagdag pa yung mga vloggers. Napakarami po tayo mga vloggers dito. Nandiyan na ang mga kababayan. Malapit na dito. Pasko sa Malacanang para sa mga bata. Malapit na ang ating Pangulo. Daming tao.
Ayan na, yung ating Pangulo. Ayan na, ang ating presidente. Para makabayan tayo. Ayan na. Ayan na yung ating Pangulo. Yes po. Mag-shake hands na po. Ayan yung ating Pangulo. Ayan ang ating presidente. Ayan po. Yan ang ating Pangulo. Ayan. Ayan ang ating Pangulo. Wala po mga bata! Wala po. Maipin ko yung bata. Maipin ko yung bata. Hello po. Hello Mr. President. Hello po. Ayan, close encounter. Nakamayan mo, mami? Close encounter with the President. Yoko na. Nakamayan mo, mami? Nag-video kasi ako. Ano masasabi mo? Ayan, yung ating Pangulo. Ayan. Hindi tumitigas kasi. Tulad ko mga matitigas na kamay na mga magdarakayo. Ayan yung ating Pangulo. Nandun. Selfie tayo. Mga kababayan. Ayun, selfie. Ayun na dinukot ako. Nasa likod na tayo. Oh, di ba? Nahawakan yung kamay natin. Nahawakan ni Mrs. Ayun. Masayang masaya sila. Nandun pa pala. Ayun. Okay. Hoy, sasakay. Nasakay ng ating Pangulo. Oh, di ba? Ayan. Special child. Binigyan ng atensyon, special child ng ating Pangulong Bongbong. Mga kababayan. Yan, naka-wheelchair siya. Isasakay ng ating Pangulo doon sa jeep. Yan o, kasama ng ating Pangulo. Di ba? Tapos yung anak niya kasama. Ayun, siya. Di ba? Ito na, sumakay na doon. Yung ating Pangulo, sumakay na sa ano. Bye-bye. Kasama yung kanyang anak. Kasama yung kanyang anak. Bye-bye. Bini. Kasama yung kanyang anak na si Bini. Ayan, masayang masaya ang mga tao dito. Kasi nakalapit mga kababayan, nagkakagulo kanina para i-cover. Di ba? Mga kababayan. Ayun! Masayang masaya yung ating asawa. Nakamayan na naman. Pag ilang beses mo nang nakamayan si Presidente? Dalawa? Dalawang beses na niyang nakamayan. Ako hindi ko na nakamayan. Once lang noon. Pero maganda yung nakuna ng picture. Yung unang punta namin dito mga kababayan, talagang nakamayan natin yung ating Pangulo. But anyway, yung maimbita ka lang dito, napakalaki ng honor. It's a privilege. And I think ako lang yung from Legazpi City. Kaming dalawa ni Mrs. Yung from Legazpi City. From Naga si Benji Contreras. Isang Marcos loyalist. Tapos may mga Marcos loyalist from Sorsogon. Yung nakausap natin kanina na from Sorsogon yun. Diba? Mga kababayan, napakasaya ng Pasko dito po sa Palasyo Malacanang. Makikita naman po ninyo. Ayan na. Diba? Ang daming tao, mga kababayan. Kaya nagkakagulo yung ating mga kasamaang vloggers.
from all over the country. Actually, from all over the country to mga vloggers. Kaya yung ating Pangulo, pag pumupunta po sa mga probinsya, may mga naka-assign. May mga naka-assign po mga vloggers, yung mga malalapit na lang. So that ends yung ating short video ngayon, mga kababayan. Mula dito po sa Malacanang Grounds, ako po si Dante Maravillas. Siyempre kasama ko yung aking asawa palagi kasi hindi man ako lumalakad na hindi sa kasama. Bye-bye na, mami. Bye-bye. God bless. Ito po mga kababayan. Ito na kami. Si Sir Yaya, si Mrs. Hoy, kumusta naman? Kumusta naman yung palasyo? Ayaw magsalita si Mrs. Ayan. Picture. Ayan, si Benji. Kumusta na, Sir Benji, yung laban natin? Talo na sila. Panalo na si... Na-check mo na ba sa loob kung si PBBM pa yung Pangulo? Si PBBM pa rin. Hanggang 2034. Si Sandro na yata pag 2034 qualified na ba si Sandro? 2034. Pero 2028 hindi pa, siyempre. Hindi pa, kahit senador hindi pa siya pwede. Pwede na. Pwede ng senador. Bakit ilang yung 35 lang. 35 na ba siya? Ang senador. Pwede na. 40 kasi yung 40 ba yung presidente, vice president. So, wala na. Talagang bigo. Eternal na. O yan, si Maureen. Ayan, di ba? So, kumusta ngayon yung mga mainit na balita? Yung binabakbakan na naman, Sir Benji, yung ating administrasyon dahil sa 60 million. Million na billion? Billion. 60 billion. Ano masasabi mo doon na yung Supreme Court may desisyon? Ang desisyon naman yun para sa Congress yun eh. Ang Executive Department sumunod lang sa batas, sa Congress. Dahil ang legislative, ang Congress, siya po ang nagpapasa ng batas. Sinunod nila, bakit isisisi kay PBBM at sa Congress, sa Executive Department? At unang-una may desisyonan, di ba? Yung presidente to restore. Di ba sinuli na nung ilang buwan na nakaraan? 60 million. Yung 60 million. Ayan, para parehas tayo nakikita. Yun nga ang punto doon. Mismo yung ating Pangulo nagdesisyon na advance pa, ahead of the Supreme Court decision. So ano ang problema nila? Di ba? Gusto lang nilang siraan naman siyempre ang ating Pangulo. Wala nang iba na ginagawa. Idiin. Palagi naman kahit sa ICI nga ay kahit nga yung sa flood control and project anomaly, inaano nila si PBBM ang nagpalabas ng mga anomalya na yan, tapos si PBBM daw ang mastermind. Common sense. Kababayan si Saldico. Oo nga, common sense. Bakit yung ating Pangulo magpapa-imbestiga kung alam niya siya ang mastermind? Siya yung mastermind. So, gusto nila maniwala tayo, Sir Benji, na yung ating Pangulo ay corrupt. Kasi yun na talaga yung narrative nila. And unang-una, kung corrupt yung ating Pangulo, bakit siya pa yung nagsuna na mahiya naman kayo? Saka, isa lang, yung anak niya umarap sa ICI, si Congressman Sandro. Si Pulong, umatras yung nabahag? yung bahag, yung buntot. Siya pa yung naghamon. Pag ayaw umarap, may tinatago. Ganun naman talaga yun. Na ilabas sa publiko. Kasi kung wala siyang tinatago, bakit naman siya iiwas sa investigasyon? Tama. Diba? Ganun lang yun. Saka, maganda pa yung ginawa ni Congressman Sandro kahapon. Nung isang araw, sa investigasyon niya kanya, nag-request siya ng executive session. Pero yan, kahapon, tinupunan na naman yun. Bakit daw executive kahapon, session? nagpayag na siya na i-release sa publiko kung anong gusto ng ICI. So, yun naman pala Kaya may pagrespeto yes, sa desisyon ng ICI.
At kasi ayaw na din niya na may mga makontrobersya. Oh, yeah. Di ba? Oo. Anyway, 5 kahon yata daw yung dalang dokumento. Dokumento. Si Pulong, Wala. alam nyo, Ablada lang, ano? ayaw niyang umarap sa ICI kasi imbestigahan siya ng 51 billion niya. Yun. Isipin nyo, 2020, 13 billion plus Oo. ang infrapan ni Pulong. Pero naka-lockdown dahil nga sa COVID pa. Oo. Tapos, walang construction work. Saan niya dinala yung ano na yun? 13 plus billion. Kaya nga pinapaimbestiga ng di ba? Oo. Ng Congress. Oo nga. Tapos isisisi naman sa ating Pangulo. Oh, yeah. Actually, yung nag-resolution noon para maimbestigan, yung ACT Party List. Yes. Di ba? Si Antonio Tino. Anti-Marcos din yun, di ba? Yes. So, Gusto nga din si Sandro sa si PBB. Oo. So, bakit ituturo na dinapalabas parang May connivance. May connivance. Paano maging may connivance na itong mga grupong ito anti-Marcos? Oo nga. At noong panahon ng tatay, talagang anti-Marcos Talaga, sila kasi may sarili din silang agenda. Gusto nga nila patalisikin si PBM. Tapos magkaroon ng civilian military junta. Oo. Ayaw nila kay Sara, kaya civilian military junta gusto. So malabo Malabo. na itong investigasyon na sinusulong ng ACT Party List sa 51 billion, 52 billion ba 'yon? 51.826 billion. Almost 52 billion. Ang utak yung ating palasyo, yung ating Pangulong Bongbong. So 'yon. So 'yon mga kababayan. Ayan po mga kababayan, Mabini Building. Mabini Building. Tama, Mabini Building yan. Paano kayo sa page? Ayan, Mabini Building. So, makikita natin dito, mga kababayan, ang napakaraming mga tao. May nagpapapicture din kay Mrs. Punta kayo dito. Ayan o. Uy, may nagpapapicture din kay Mrs. dito. Ayan. Taga saan po kayo? Marikina po. Marikina. Ayan. May bagong barkada si Mrs. Hello, taga Bicol. Kasama ko sa subscribers. Saan kayo? Sa Bicol? Mandaluyong po. Mandaluyong kami. Ayan. Hindi mo bigil tapos Hindi, taga Bicol siya. Awa ko yung taga Bicol. Siya yung taga Bicol. Ayan. Anong grupo po kayo? Ay, Bicolano pala to. Anong grupo po kayo? MBBP. MBBP. Anong MBBP? Movement for Building a Better Philippines. Bakit? Binalik din yung PBBM. So matagal na kayong matagal na kayong mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Ako, Simula pa sa tatay. magulang ko talagang loyalist na loyalist Oo. yan. Ano ba yung bakit ganon ang ating mga mamamayang Pilipino, kayo lalo na ng mga Marcos supporters? Ba't ninyo sinusupport yung ating Pangulo mula pa noon ang Marcos? Ano yung Sa kanila namin nakikita yung magandang ginagawa para sa mga Pilipino. Oo. Ayun ang inano namin. Di tulad ng mga pumalit at ng mga nagdaang Pangulo, purong makasarili yung mga galamin sila lang halos umano. Panahon ni Apple Lakay, wala namang kurap, wala ganong Walang ganyan. Walang ganyan. Mula nung napalitan, doon na dumami yung corruption. Sabi ko nga, yung pork barrel, di naman uso yan noon. Wala. Kaya nga Nung binuwag ang panahon. Senado at saka Kongreso nun assembly lang nun Mas mahina pa yung ganun. Walang maraming pinapasahod, walang gaano nangungurakot. Oo. Kaya dapat niya buwagin na uli yung Senado at Kongreso. Palitan na dapat Palitan na ng uli, assembly isang uli. assembly uli, ang Isang mga assemblyman. Oo. At noon yung mga assemblyman, naalala ko, 1980s or Mga 79. 79, mga ganyan. Talagang, kaya yung mga napipiling assemblyman noon, mga matatalino talaga. Mga tatalino, magagaling. Mga magagaling. Tulad ng assemblyman namin noon. Oo. Nang mauso yung yung pork barrel, ayun, Doon yung na, mga doon na nagsimula. yung mga senador, congressman, suportado ng mga contractors. Ginawang negosyo. Ginawa negosyo yung mga pork barrel niya. Maraming palit na pork barrel, kung ano. IDAF, IDAF. kung ano-ano. Kaya ngayon, flood control na. Flood control na. Yan yung ginawa ng mga mambabatas. So, ngayon, anong masasabi mo sa ginagawa ng ating Pangulo na labanan yung korupsyon simula sa flood control?
Ang Pangulo lang naman nagbunyag ng mga corruption yan dahil nakikita niyo na talaga yung sa mga flood control. Maraming pero puro ghost. Oo nga. Bukod tanging si PBBM lang ang sa lahat ng naging Pangulo ang nagbulgar ng mga ganyan corruption. Pagkatapos binabaliktad nila. Binabaliktad nila ngayon as PBBM ang corruption. Di ako pabor doon. PBBM ang nagbulgar ng lahat ng corruption. So ano yung tingin ninyo na motibo? Bakit ganun sila? Paano? Yung mga Duterte, gusto nila kaagad maupo si Sara dahil may pangako sila sa China. Sa China? Oo. Parang ibinenta na tayo nila sa China eh. Yun Siguro ang problema. nakakompromiso na sila doon. Kaya pinipilit nilang agawin ang posisyon ni PBBM. Tingin ninyo konektado din sa issue ng West Philippine Sea? Oo, isa rin yun. Kaya nga yung kanilang, ito man nakapagpatayo kagad sila ng mga artificial island doon. Ngayon may ginagawa na naman sila. Kaya hindi ako pabor doon. Tama lang yung ginagawa ni PBBM at pinapalakas nila ang ating sandatahan lakas. Ang problema pa yung artificial islands nila, kinuha pa yung mga buhangin sa mga kabundukan At saka natin. sinira yung mga coral doon. Yung mga pinatambak doon, galing din rito sa Pilipinas. Eh. Oo nga po, panambak nila. Mga tinambak doon, dito rin ang At galing. nakakalungkot, yung kapwa natin Pilipino, nakikipagsabuatan para kamkamin yung ating sariling bayan, yung ating lupa. Sila yung mga salot. Ang tawag yan, yung mga makabago makapili, ano po? Makabagong makapili. Hindi na nagtatakip ng bayong sa ulo. Oo. Talagang lantaran. Lantaran na. Talagang matinding kawalangian. At proud pa sila. Oo, dito Diba? nga. Proud nga na gawing province of China to Pilipinas eh. Sino ba yun yung nagsabing gawing province? Duterte. Pangulong tama lang yun na makulong siya doon. Hindi na dapat palabasin yun. Dapat. Marami nang pinapatay siya. Dapat lifetime na, Sinigong. Inamin naman yung mga pinapatay niya. Di mangyari niyan, iyakan yung mga DDS. Oo, mga didilis, dapat isama nilang ikulong. Sila pa rin sila ng buhay. Maraming salamat, sir. Pangalan niyo ulit? Jordan po. Ayan. Kayo, sir. Marunong ka mag-Bicol? Ay, hindi. Yun lang alam ko. Ayun lang alam mo. Kala ko Bicaluano ka. Yan. Maraming salamat po, mga kababayan. Bye-bye po. Hele po, mga kababayan. Si Dante Maravillas. Nandito na kami sa Palace Ground. Hello, mami. Na-invite kami ni Mrs. uli. Pangapat na to. Pangapat na to na invitation sa amin dito. Tingnan ninyo. Merry Christmas. Yung mga vloggers supporting the government. Ayan po sila. Oy, Admin Rich. Nakasama ka sa sa amin sa Bicol. Kumusta naman yung experience mo sa Bicol? Okay, masaya. Aba. Maganda yung ulkan pa yun. Oy, kumusta pala? Kasi nauna ka rito. Si PBBM pala pa ba ang presidente? Siyempre, si PBBM pa. Kaya, goodbye na lang sa mga DPS, no? Kita na lang tayo sa 2028. Bigong-bigo si Lustay. Oo, bigo-bigo. Eto masasabi ko kayo, Lustay, Bilat. Maraming salamat, Admin Rich. Yan mga kasama namin. Si Mami Sen. Oy, Mami Sen. Hi, good morning po sa lahat po ng mga followers sa Sky Verse po ni Sir Dante Maravillas. Magandang umaga po sa inyo natin. Dito tayo ngayon sa Malacanang. Tama ba na si PBBM pa rin yung Pangulo? Ay, oo. Ilang tulog na, ilang rally na bawat gising ko. Si BBM ang presidente. Paano ba yan? Ano na? Message mo sa mga naglalaway na DDS. Maglalaway na DDS. Antay na lang kayo 2028. Ganun na lang gawin nyo. No choice kayo eh. Kung manalo. Kung mananalo. Good luck! Ayan, Mami Sen, mga kababayan. Ito si Paler. Hoy. Paler. Palerista. Kumusta? Nasilip mo na si PBBM? Nandyan ba? Pupunta rito yun, siyempre. Diyan yung mga malapit sa puso niya, yung mga bata. Tuwing December talagang tradisyon niya na magbigay ng kasiyahan sa mga bata. So tama yung balita sa akin ni Sir Yayam Dizon na
si PBBM pa rin pala ang presidente. Ay, extend pa yan hanggang 3026. Ikaw naman, lalo naman, ano, magagalit niyan yung mga DDS kasi laway na silang iupo si Sara. Hindi mangyayari yan. Hindi ba mangyayari? Hanggat matitino, mas maraming Pilipino hindi yan mangyayari. 4,000 lang supporters nila. 4,000? 4,000, sagad na yun. Nag-cover ka ba doon sa ano? Sa rally nila November 30? Ay hindi, sayang lang effort mo kasi hindi rin naman nila mapabagsak si PBBM eh. Wala mang kwenta mga pinagsasabi? Wala. Sabi nga sa amin, balubagi yung gawa-gawa. Gawa-gawa kwento. Hindi nila kaya si PBBM, real talk lang yan. Kahit sino sa mga Duterte, hindi kaya si PBBM. Wala, ang akala nila kasi yung ating Pangulo daw, weak leader. Ma'am? Naniniwala ka doon na weak leader daw? Sabi ko nga, saan ka nakakitang weak leader? Na yung presidente nilang strong, nakakulong? Ang weak leader, yung nawawala ng malay sa kulungan. Yan ang weak leader. Tara, kasuha tayo. Grabe kantsaw ni Paler, mga kababayan. Ang weak leader daw, yung nawawala ng malay sa kulungan. Sino ba yun? Ayan, marami ng tao dito. Around 3,000 mga kababayan na mga bata. Kami naman, hindi naman mga bata, kundi, pero isip bata. Isip bata kami. Mga kababayan, may lugar lang kami kung saan dapat kami pumirmi. Alam mo, kami mga vloggers ng ating Pangulong Bongbong, sumusunod kami sa instruction. Ay, may kainan dun. Yan, may kainan dito. Baka isipin na naman ninyo, sabi naman nila, insamada yung tawag dito, yung pagkain namin. Jollibee po. Jollibee. Tama. Jollibee. Chicken Joy po. Jollibee. O, diba? Mga kababayan, talagang pampasaya. Tingnan yan, o. Ganon ang ating Pangulo. Mahal na mahal ang mga bata. Yan, o. Talagang may panahon siya. Kain muna tayo. So, nasa loob na yung spoon. Anyway, kain muna kami, mga kababayan. Bye-bye muna. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito kami sa Palacio Malacanang with Sir Yaya. Hello guys. Ayan, nandito ka Vargas Gate ng Palacio Malacanang. Ay, kasama ko si Mrs. Natin kay Sir Yaya kung sino ba yung Pangulo natin? Si PBBM pa ba? Oo naman. Siyempre, hanggang 2028 sigurado yan. Walang sablay. Walang sablay. Kumusta naman ngayon yung mga balita kasi laging tinitulugsa, lalo na yung sa issue sa PhilHealth. Ano ba yung development nun? Nag-decision yung Supreme Court. Ay, anong katotohanan nun? Yung 60 billion? Kung tutuusin, no, walang kasalanan ang Executive Department. Yeah. No? Ang Department of Finance, Secretary Recto, at ang Pangulo, lalong-lalo na. Dahil sumunod lang sila sa GAA 2024. Of course. Dahil kung hindi naman sila susunod, sila naman ang remiss sa kanilang duty, no? Na magpatupad ng batas. Kaya sinabi nga ng ilang justices, like Justices Garland and Salameda, na the government acted in good faith. Kaya walang pwedeng sinong tao na nagamitin yung desisyon para sabihin may criminal liability itong executive department officials. Yun ang sitwasyon na yan. So, in a way, maganda rin yan dahil na-clear yung issue na yan. Di ba nauna na, nung September pa, nauna na nagdesisyon yung ating Pangulong i-restore yun sa PhilHealth, yung correct. 60 billion. Correct. Hindi niya na kinailangan na hintayin ang desisyon ng Supreme Court dahil nito pa lang nakaraan, ilang weeks or months pa lang, nagdesisyon na siya na ibalik yung 60 billion. Kaya pinapalabas kasi, no? Sinisisi yung ating Pangulong Bongbong. Nako, walang kasalanan ng Pangulo. Sumusunod lang sila sa batas na ginawa ng Kongreso. Pero ang pinaka-importante, nauna ka kasi rito na dumating, no? Si Presidente PBBM pa rin ang Pangulo. Oo naman. Di kumusta si Sara?
naglalaway pa rin hanggang ngayon? Oo naman, lagi naman, no? Since day one, naglalaway na maging presidente agad. No? Yun pala talagang plano nila, no? Oo. Kaya nakipag-team up. Totoo. Kasi hindi magiging presidente sa tamang proseso eh. Kaya dinadaan nila dito sa mga destabilization, PBBM resign, or yung change of government na yan, reset or whatever. Ang sama pala ng plano nila, from day one gano'n na. Totoo yan. Oh, anyway, sabi ko nga, yung 32 million na pinagmamalaki nilang boto, 31 million yon mga Marcos loyalists. Alam mo, Manong, dati matagal ko nang kine-question yan eh. Kung talaga may 32 million yan, ba't hindi man lang maka 3 million sa rally Facebook followers? At sa rally. Oh, ang layo ng sa Facebook followers lang eh. Kung talaga marami kang followers, di ba? Kayang-kaya mong maka 7 million tulad ng Pangulo. Eh, ang layo ng diferensya nila in terms of Facebook following eh. 7 million mahigit si Pangulo, sa kanya 2 million mahigit. So ang ibig sabihin, yung mga very active sa Facebook nila, mga trolls talaga na. Baka sa Beijing naka-base. Oo, totoo yan. Dahil kapag sa social media, napakaingay, no? Napakadaming nagko-komento, no? Tapos pagdating sa pagpapatawag ng suporta sa kanilang maisog rallies at yung sinasabi nilang PBBM resign, no? Ilang piraso lang ang pumupunta. Anyway, maraming salamat. Pasok na tayo para ma-check natin kung talagang ano pala yung activity ngayon? Merong Christmas party ang ating palasyo, ang ating Pangulo para sa mga bata. At tayo na-invite to cover the event. Para lang makita natin, ma-cover natin yung magandang celebration nito. Maraming salamat, Sir Yayam. Ay, by the way, kumusta yung negosyo mo? Ayos naman, opening. Yung opening namin is December 8, 10 a.m., no? Ito yung sa Regalado Avenue branch. Pangatlo na pala, no? Pangatlo na yun. Aba, congratulations. Okay, thank you, boss. Thank you. Yeah, sige. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.